Yara lang ko inang pangabayon sa inyo tungod kay radyo puwa karon naton gamiton. Murag dili naton madungog pag-ayo labi na diya sa luyok. Amen. So ang inyo gamay nga konsiderasyon amo nga akong gikinahanglan tungod kay ari ta karon sa lapad nga binyo, murag hindi ta kaayo maghilibati niini kon damo ang magwali. Gawas magwali ko dire, may magwali po dito sa luyok. So dili ta magka limaon niini. Niini nga kabuntagon, ako lang pangabayon si Dandilo pagbasa diri karon sa teksto naton, sa tun-an naton, sa sini nga kabuntagon. Kagdayon aton i-concentrate aton hunahuna, it is because aton ni Holy Eucharist. Na-extend siya tungod sa meeting namon sa District 3 para sa aton conference nga umabot within this May. So praise God, salamat sa Ginoo. Aton pakpakan ng buhay nga Diyos. Aton sa tagamuhon. Sabi nyo lang, ang special number na to, one time may bisita ta diri nga nagkasimba. Mingon sila sa akon nga, grabe nung dudong ang inyong special number, daw asap. Siling siya. Daw, damo na kami simbahan na sudlan, pero diri lang ko kakita nga unique ang special number. Oh. Pangita ka mo iba niya simbahan, may parehas ba sini? Praise God. Kagabi nyo lang, may aragi ko gikabalakan. Kanang way mo punta nagdahom nga mag-run out kay unta si Brad Maing akong gingnan Sister Baby Ter inang ipalantaw si Brad Maing dayon panahon karon sa pagpartik sa Holy Eucharist kanang ingna sila dito kinsa man ang nagbantay pagpalit lang dito og bisan Skyflex nga biscuits kagdayon mangita lang sila dito bisan Dios at least sa prayer musunod si Brad Maing kagdayon kanang pahinulsula siya paampuha siya kagdayon mo join siya sa atong communion muna nga sa gabi sa nag-run out na amo dayon ning akon giuna-una nabalaka ko tungod kay hindi siya maka-join o communion sa aton sa sini nga gitawag adlaw. Amo na tani ni nga panahon nga kon gingnan Sister Bibi i-prepared si Brad Maing dito ter at least bisan ara siya sa iyang higdaanan kanang makapartek siya. Kay sumya daghan na sa mga eksperyensya na tundere labi na ang natabo sila ni Tupi, di ba? Pero only God knows nga gi-run out. Amen. Gipangutana na konsilyuan, naguba daw ang dako nga makina sang Banilco. Kag ang manog ayo gihulat pagikan sa Cebu. Yan na. So posible nga maayo ni siya either sa hapon pa o either ugma pa siya. Yan na. So wala ta kahibalo nga na timing pod sa burnout kini nga gitawag okasyon. Amo na tani ni nga time nga ang balangi Espiritu Santo maka-ministeryo pod sa kabuhi ni Brad Maing. Amen. Pero only God knows lang. Ang Dios lang mo'y nasayod sa tanan. Kag mao akong gikabalakan sukad pa ganiyang kadlawon. Muna nga abi nyo lang tungod sa usa ka amay nga ara sa gitawag spiritual mahangawa pud ko kay nga kalag sa tao ang atong gikangawan, di ba? So mo nang usa sa butang nga kita dako ni nga pribilehiyo para sa aton tungod kay ari ta nakapartik ta. Amen. So magabarok ta dayon ako ni pabasa kang Dandilo, ako na lang gidala diri ang akon mga translation sa Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Ako una ipabasa sa Amplified versions kadayon sikan basahon naton sa Cebuano tungod kay wala tay projector and this time
kanang mangin learning po ni sa aton, mangin objections po ni sa aton nga sa tanang panahon hindi ta magkumpiyansa, kinanglan may Bible gyud ta nga dala. Amen. So ang 1 Peter chapter 1 verse 5, because ang aton topic, God's power will able to keep us until the last or even in a last minute. Ako nagto, ang gahom sa Dios makasarang ni siya sa pag-amping kanato. Amen. Hangtod sa katapusan or even in a closing time. Hangtod na sa pagsira sa imo kabuhi or something ang pagsira sa dagan sa sini nga kalibutan. Kagdayon, akong gipangabay ang mga magtudlo sa children, kagdayon ang mga kabataan naton, dito kamo sa bag-o naton nga gihimo tungod kay preparations na siya para sa mga kabataan. Lantaw na to ng 1 Peter chapter 1 and verse 5 sa Amplified Versions. Who are being guarded, garrisoned by God's power through your faith, till you fully inherit that final salvation that is ready to be revealed for you in the last time. Amen. Lantaw na to sa Cebuano. Ang naunang Pedro, Kapitulo 1, sa versikulo 5. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan, nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Magaampo kita. O Diyos nga gamhanan, ari kami nagapaubos amon kaugalingon. Lord, nangayo kami kapasayloan sa amon Ginoo mga kalapasan, bisan pa man Ginoo sa mga naglantaw karon sa live stream. Lord, upod sa ilaw Dios ni Manong Rustom, ni Manang Ginita, bisan pa man o Lord sa kay Brad Maing. Lord, ikaw ang nasayod sa tanan, and right now may the grace of the Lord Jesus Christ, even the forgiveness of sins, ihatag sa amon. Mua kami nga takos ug limpyo sa amon ginupagsimba kag pag-ambit namon sa imo balaan nga panihapon. Amon ikaw gina lift up sa tunga namon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kita tanan magaingon. Amen. Magalingkod ta tanan kagdayon. I hope nga ang aton hunahuna ug kasing-kasing naka-focus diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa Amplified Versions, according sa gibasa ni Dandilo, ang praises dito nga guarded. Amen. Akon pausab pagbasa sa iya tungod kay repetitions is necessary, labi na kon ang kamatuoran amo ang hisgutan. So basahon naton liwat sa Amplified Versions sa 1 Peter chapter 1 in verse 5. Who are being guarded, garrisoned by the God's power through your faith, till you fully inherit the final salvation that is ready to be revealed for you in the last time. Ang praises nga guarded. Amen. Kung sa Cebuano, lantaw na ton, ang pag-amping niya, ang pagbantay niya, o ang pagpanalipod niya. Itatanan mo ingon ang pag-amping niya. Pag-amping niya. So, diri na ton makita that the praise is guarded. It is referred to the fact that there is a faithful guardianship as God Himself ang gihisgutan diri. Ready to be, masilay na ton, ready as being a parents to guard His children. Amen. Ara siya nga nagaamping sa aton sama sa usa ka amay. Amen ba? Ang Hosea sa chapter 11 sa verse 3 ingon pa sa Dios, ako ang nagtudlo kay Ephraim sa paglakaw, gikugos ko sila o gipakaon sa akon mga kamay. So diri naton makita nga ang Dios mismo, ang word nga guarded, it is referred to the fact nga ang Dios naton, siya ang Dios nga nagabantay. May gibantayan siya at the same time may nagabantay. Masiling naton nga kita ang iyang gibantayan kag ang nagbantay sa aton amo ang Dios.
may nagamping sa aton, at the same time may arating amping nga amo ang Dios. It is He is prepared and willing to save that any dangers that possible to come. Ara siya nga magaamping, magapanalipod, magabantay sa aton sa unsa mang orasa kon dunay mga peligro nga mahiabot. Ang Hosea sa chapter 11, ingon pa dito sa Dios, ako ang nagtudlo kang Ephraim sa paglakaw. Diri naton makita which is the pictures out between the parents and the child. Ang aton handom nga mga ginikanan, labi na sa mga anak naton nga bag-o na tawo kag nagtubo na sila, way talain nga pangandoy sa aton anak nga sila mismo mahibalo na sa paglakaw. Kag dira mismo sa paglakaw nila, daghan mga aksidente, disgrasya ang mahitabo. Di ba? Kita nga mga ginikanan, ang pag-amping naton sa aton kabataan ara gyud. Nakuha ninyo? Pero hindi malikayan, usahay, tungod kay tao ta, hindi kalikayan, nga naton gibantayan, madisgrasya gyud. Pareha sa gitestimony ni Brad Jaime, ang ila anak nga laki natagak, di ba? Ang pag-umangkon pod ni Rachel gabi nataktak sa bangko, pero ni barog lang, way ginagilak. Nakaingon di ko, grabe nga bata. Murag bula lang ani umpok. Wa gyud ni hilak. As being a parent, sometimes may mga limitations. Grabing pag-amping naton. Mobito na nga gamay lang nga hilanat, di ba? Ang concern naton, ang balatyago naton, hindi takabatas nga maglantaw sa ila nga dunay may gipamati sa panlawas. Mangita ka og paagi, mangita ka og medyos, agod nga ang imong anak mahaluna kag labaw sa tanan, ara ang maayong panglawas kanilang tanan. Kag ako nagto, this is what it pictures out as the praises guarded. Meaning, ang Dios mao ang aton manug-amping, kag kita ang iyang giampingan. Nakuha ninyo? Amo na nga sa sini nga gitawag kabuntagon, diri naton makita nga ang pinaka-the best sa usa ka tawo nga may Dios nga nag-amping siya kabuhi. Amo na nga para sa akon, ang pinaka-highest nga blessings amo gyud ang protection nga nagahalin sa Dios. And then the second thing, tungod kay this is what the connections between a guardianship and between His people nga iyang gibantayan, which is kita. Diri pod gipakita sa Dios nga ang Dios naton, ang iyang pagkamagbalantay, gipakita niya ang iyang pagkamanug-amping sa kabuhi naton, gipakita niya sa mga katawhan nga iyang giampingan. Why? Why is it that God guard our life? Nga iya tagibantayan, nga iya tagiampingan, iya tagiproteksyonan. Why? Because the Bible says, kung lang tao na ton, kahibalo ang Diyos as people, as being human. Amen. Kahibalo ang Diyos nga kita, we are subject to fall. Amen ba? Dali ta matumba. Pareha sa usa ka bata. Ang bata nga pagsugod pa lang og tikang, ang ginikanan nga nagbantay, hindi ni magkumpiyansa. Kaya nga, base kung kalit lang nga matumba, ang bata nga bag-o lang nakakaton sa pagtikang, labi na makakaton na siya sa pagsakasaka, ang nagbantay, hindi magkumpiyansa, kay base kung madisgrasya. And this is what the same of God. Amen? Ang Diyos naton, kahibalo siya mag-amping sa kabuhi naton. Why? Because the Bible says in Romans chapter 3, in verse 23, kung lang taon na ton, there is a New King James Version dan. Lang taon na ton, ang state diri. Why is it that there is a God who guard His people? Because ang Romans chapter 3 in verse 23, kung lang taon na ton ang statement ni Paul sa sini nga passage, ingon pa niya, basada. For all have sinned and fall short of the glory of We God. are subject to fall.
Amen. Ingnay mo katapat, mahulog ka gyud. We are subject to fall because one of the greatest natures of mankind, he is what is sinners. Singanay mo katapat, makasasala. Because you are sinners, you are subject to fall. Hindi yun malikayan nga hindi ka matumba. Tungod kay kita, puno ta sa kahuyang. Puno ta sa gitawag masiling naton, puno ta sa problema. Puno ta sa mga gitawag kabalaka. And at the same time, gituyukan ta sa daghan nga mga tentasyon. Ang tentasyon nga nagtuyok sa aton, anuman nga klase sa tentasyon, either masugal man na, either mainom man na, o either sa pagpanabako man na, o either sa pagbabayi man na, ako nagtuo, usa lang ang tumong sa tentasyon. Ang tumong sa tentasyon, paano ka mahimulag sa Diyos. Amen. Paano ka masiparar diha sa Ginoo? Because as being human, we are subject to fall. Amen. Lantawa lang, may mga Kristohanon nga nag-alagad na 20 years, 30 years. May mga Kristohanon nga nag-alagad na almost 15 years, pero as it twinkle of an eye, makalitan ka, kag mahibulong ka nga na-backslide na. Why? Because as being human, we are subject to fall. Amo nang gihambal ni Pablo sa Korinto, ayaw pagsalig nga lig-on ka. Nakuha ninyo? Ayaw pagsalig nga lig-on ka because the Bible says, yes, as being human, you are subject to fall. Amo na nga ang 1 Peter chapter 1 in verse 5, diri naton masabtan nga ang Dios nagbantay, nagamping, nagpanalipod because God knows sa aton kabuhi. Kahibalo siya kung unsay magdangat ka nato. Kahibalo siya kung unsa ang nagpalibot ka nato. Kahibalo siya kung unsa ang naa sa aton kuna-una. Because God knows everything. Ang pag-alagad naton sa Dios, may times and seasons. Kuha ninyo? Ang pag-alagad naton sa Dios, may times and seasons. May mga seasons ang aton panahon, karon which is the seasons of cold front, sa tigtugnaw nga panahon karon. Hindi madugay, really, i-prepared na po ang season sa tig-init. Kag amo po ni ang pag-alagad naton. Ang pag-alagad naton, yes, gakambyo-kambyo po ang seasons naton. Nga because as being human, we are changeable. Kuha ninyo? Isa lang ang way gakambyo, ang Dios nga atong gialagad. Amo gani na nga ang Dios, nakatapik ka sa hindi makambyo nga Dios. Kuha ninyo? Amo na nga ang Ginoo, once nga nakatapik ka sa hindi makambyo nga Dios, kay kita, we are changeable, we are invariables. Galiwat-liwat ang aton hunahuna, galiwat-liwat ang aton desisyon, nagaliwat-liwat ang aton communion, ang aton commitment, because ang aton kabuhi, ang aton pag-alagad, we abide in times of seasons. May mga panahon sa pag-alagad nga daw di ka naganahan. Amen ba? May mga panahon sa pag-alagad nga daw hindi ka nalamian. May mga panahon sa pag-alagad nga daw ay ka nakalipay. May panahon sa pag-alagad nga daw hindi ka na malipayon sa imo mga kaupod. Lingiya ang imo mga kaupod. Because that is what is seasons. Mga panahon na nga hindi malikayan, natural na nga nagalambot. Natural na siya nga nagaabot because we are surrounded by times and seasons. Amo na nga ang Dios naton gusto niya nga maka-attach ta sa iya kay ang Dios nga atong gialagaran waay pagkakambyo. Waay pagkausap. Hindi siya liso-liso. Hindi tao ang Dios. So we are blessed kung ang kabuhi naton nakatapik sa Dios.
nga aton gisimba. Amo ganit nga ng Ginoo ang praises nga guard, that meaning it is talking about us being God kag considered sa iyang gibantayan. Yes, isa ka nga gibantayan sa Dios. Amen. Ang pulong sa Dios, ang word nga guarded dito sa Griego gitawag kini nga proiorio. Ang word nga proiorio, it is first as came from military term. Halin kini sa military nga termino. Diri nimo makita ang tanod. Amen. Ano ila trabaho panahon kung gabi? Gabantay kundi ng inom. Diba? Ang security guard, amo ganin ni gitawag ng silang security guard. Kung binisayo na to nun sa man. Security guard. Diba? Mga pulis. Because this word guarded came from military term. Amen. Kagakunag to, not only came as military term, it is considered also from a high rank of authority. May nagalantaw sa ato. Mostly sa sulod sa panimalay. Kaya kung walay manugbantay sa sulod sa panimalay, labi na ang role sa mga amay. Di ba? Sino mga amay dire? Bayaw iya kamot. Amo ning role sa mga amay. Ang role sa mga amay, siya ang nagabantay. Siya ang nagaamping. Ingana, amo ning role nila. Pakpakan na to ng Ginoo. Kada yon, ingon pa diri sa Biblia, ang word nga guarded because came from military term has a twofold meaning. Ang word nga guarded, first, it is to keep from the attack. Amen. Ang word nga guarded means is to keep from the attack. Ara ka nga nagaamping, nagabantay kung sino ang posibilidad nga mo atake. Labi na sa mga ginikanan. Ang bag-o na tao nila nga anak, hindi sila magsugot nga bisan ang langaw mo tugdon sa ilang anak. Ara sila nga nagabantay. Amen ba? Pero ang mga anak, kung matiguang ng ilang ginikanan, hindi gani kahibalo, mag-ilis diaper. Nga na. Amo ng word nga guarded. Ara sila nagabantay. Preparado kanunay ang ilang kabuhi, willing sila sa pagpulaw, willing sila sa paghago, willing sila bisan pa man sa pagdumili silang pagkaon aron lang pagbantay sa ilang anak. And this is God Himself. Because word guarded came from a military term, meaning is to keep from the attack. Amo na nga dito sa New King James Versions, ang gigamit dito is keep, not guarded. Ang gigamit dito is keep, not guarded. Because the Bible says, kung lantaw na ton sa sininga passage, ang Psalms 121 sa verse 5, one of the highest title of God nga aton giserve. Lantaw na ton sa New King James Versions. Ang Psalms 121 sa verse 5, one of the highest title sa Dios nga aton gialagaran. Ano ang iya pinaka-highest nga title? The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The highest title of God. God is the keeper of life. Amen. God is the keeper of life. So meaning, ang word nga guarded means is to keep from the attack. And one of the highest title of God sa Psalms 121 sa verse 5, God is the keeper of your life. Amen.
inay mo katapad, ang Dios amo ang nagaamping sa imo kabuhi. Hallelujah. Number 1, ang benedictions naton sa Jude in verse 24 kag 25. These patriarchal blessings shadow katahom kini. Anong gihambal sa Jude? Now to him that is able to keep you from falling. Balikon ako na ang Jude sa chapter 1 verse 24 to 25, which is the aim verse, ang patriarchal nga verse nga gistate ni Judas. Ini nga Judas, hindi ni si Judas Iscariote. This is what Judas Tadeos. Kay balikon nakon sa apostoles ni Kristo Jesus, duwa ang Judas, duwa ang Simon, duwa ang Santiago. Amo na nga kung hindi ka will verse, posible nga ang imo mahimo, murag imo lang sila isahon. No. Ini nga Judas, hindi ni si Judas Iscariote. This is what Judas Tadeos. Kag ini nga Judas Tadeos, amo ni ang brother pod ni James. Hindi po ni James nga brother ni John. Kay balikon na kung duwa ang Simon, duwa ang Santiago, duwa pod ang Judas. Kay sa ilang nga panahon, ang ngalan nila, ginabalik-balik na nila as a Jewish name. Kag may dako nga significant para sa ila. Kay ang ngalan nga Judas means is praise. Amen. Ang ngalan nga Judas means is praise. So this Judas, it is not Iscariote but Tadeos. Ano ang iya nga gitawag patriarchal blessings? Basahon naton sa verse 24 kag 25. Anong gihambal diri? Verse 23, Verse 24 to 25. 24. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory and exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Ang aton patriarchal blessings, pag naton simba, now to him that is able to keep you from falling. Wow, grabe. Ang Dios naton, kasarang siya pag-amping sa aton sa tanan nga mga butang nga posible makadaot sa imo. He is what able to keep us from falling. Diri naton makita nga ang Dios naton may mga pinili siya nga katawan. Amen. This verse, it is what talking about nga ang Dios naton, He present Himself aron pag-amping kanato sa mga posibilidad nga mahitabo. Because this phrases, it is talking about the meaning that we are weak. Amen. This phrases meaning we are weak. Huyang ta kayo. Dali ta matintal. Ayaw ko ninyo pag-ingna nga hindi ka mo madutlan. Daghan og tentasyon sa kabuhi. We are surrounded by full of impurities. Amen. Hindi mga maayo nga mga butang, hindi mga maayo nga panghitabo, mga tentasyon sa kabuhi. And this verse meaning we are subject to fall. Hindi gid kalikay. Pero grabe ang Ginoo. May hambal ang Dios sa Psalms in chapter 37 sa verse 24. Lantaw naton sa New King James Version kadayon sa Cebuano dayon. Ang Salmo 37 sa versikulo 24, 32, 24, amen. 37:24. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hands. Amen. Sa Cebuano. 37 verse 24.
Kung mapukan siya, makatindog siya dayon, kay bangunon man siya sa Ginoo. Palakpakan na ito. Amen. Di rin na ito makita nga ang Ginoo do ka-unfair sa iya. May mga na-backslide nga mga Kristohanon nga nakabalik sa pag-alagad. May ara pod na backslide nga way gid nakabalik. Amen. Because God, He has already chosen people. May mga tao na nga gipili ang Diyos. Even a righteous falls 7 times. Amen. Sino diri kaagi og luya, isipan ninyo kay way na rabawalo. Even a righteous falls 7 times, but there is a God who lift up. Amen. May Diyos nga nagapabangon sa iyo. Si Peter, sa naglakaw siya sa tubig, sa naglingi siya sa hangin, nalisang siya, naunlod siya, kagdayon, ang kamot na lang niya, amo ang naglabaw sa dagat. Pero, ang Diyos, miduol kaniya, kagibatak si Peter. Because the righteous may fall 7 times, but the Lord lift up to him. Amen. Ako nagtuo, basta pinili kag tinawag niya ang tao, He is able to keep us from falling. Bangunon kag yun sa Ginoo. I-restore kag yun sa Diyos. Amen. Hindi ginamahitabo nga hindi ka i-lift up sa Diyos. Hindi ginamahitabo nga hindi ka guyuron sa Ginoo because you are a chosen people of God. Amen. May mga pinili ang Diyos nga naglaag-laag. In the first place, maayo ang iya nga sinugdanan sa pag-alagad. Then, second time, may mga natabo siya kabuhing hindi ma-explain. Nagluya siya, kagdayon, imo makita, naglaag-laag siya. Pero as twinkle of an eye, ma-amaze ka na lang nga ara na siya. Why? There is a God who give us a chance because the Bible says His choosing people, God again and again and again lift up to Him. Because the Bible says, now He is able to keep you from falling. Ang Diyos naton kahibalo siya mismo sa pagpugong sa imo aron dili ka maluya, pagpugong sa imo aron dili ka mahulog pag-ayo. Kahibalo siya pagpugong sa imo aron sa pagdaog sa imong kaluyahon. Amen. Sa kabuhi lang nakon, I give you a short testimony. Sa nag-eskwela ko sa college diri sa Cebu, may natabo sa una sa amon panimalay, ari man si tata. Gisaka kami kay ang iyang gikasukan tungod kay nag-born again kami. Ang gihimo niya, nagharas siya sa sulod sa balay, iya gitamparo si mama, kagdayon. Nalahi ang akong panglantaw sa itong nga time. Ang focus nakon, hindi na eskwela, kundi ang focus nakon, paano ko makabalos. Labi na sa amon dito nga time, dito sa Cadiz, hindi problema, kung armas lang hisgutan ara, kay ang lugar namon, gitawag ni Glitol Tondo, Arimanis Braduming. Oh. Hindi problema. Nga na. Oh. Amo ni gikadlokan dito sa kuna. Oh. Hindi problema. Kaya nga rin sa akon nga gusto ko makabalos. Nga na. Diragin ako nakita nga may Dios gyud. May Dios gyud kag may Dios nga nagapugong. Amen. May Dios gyud nga nagapugong. Amo na ako tested and proven ni sa akon kabuhi. He is able to keep us from falling. Amen. May Dios gyud nga nagapugong. Upod sa mga pag-ampo ni mama, kaysa to nga time gasugod na sila, ga-charge na sila while kami wala pa. Inga na.
dito na ko nakita nga may Dios gyud nga nagpugong. Nga basta tinawag ka sa Dios, may Dios gyud nga magpugong. Because He will to keep us from falling. Ang Dios makasarang siya sa pagpugong sa aton. Amen. May mga tentasyon sa sala. Amen. Labi na inang ara ka na sa kaluya, tintalon ka aron maguyod ka sa pagpakasala. Panahon nga ara ka na sa kaluya, susceptible ka na sa tentasyon. Labi na kung may problema ka, pag-agi nimo may kumpare nga nagtagay nga perte ka cold sa Red Horse. Kung ara ka sa kaluya, makaambit ka gyud. Makaduol ka dito kag moingon tabangan naton pagurot. Pero grabe, may Dios gyud nga nagapugong. Amo ni nga puwersa nga hindi masabtan. Because God's power will able to keep us until ilas or even in a closing time. Ara ang gahom sa Dios, ara ang puwersa sa Dios nga punggan kagyud niya. Amen. Kag sinati na nakon sa kabuhi na. Kag amo nang akon gusto i-share sa inyo why labi na sa kabuhi sa mga batanon. May Dios nga nagapugong. He is able to keep us from falling. Amen. Bantayan ka kag ampingan kaniya. Agod nga dili ka makasala. Yes, even the righteous fall with the 7 times, but the Lord still lift up to him. Diri naton makita nga ang Dios sa Ephesians sa chapter 1 sa verse 4 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Dito sa Efeso sa kapitulo 1 sa bersikulo 4, this is what the Lord God said, ang gihambal niya. Verse 4. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Lataw na ton sa Cebuano. Ephesians 1 verse 4. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios, Wow. diha kang Kristo. Pakpaka na to na yun. So meaning, why is it that God still give a chance to the righteous? Even until to the 5, to the 6, to the 6 times. Because hindi naton ma-accuse ang Diyos, may mga pinili siya. Amo na nga makasiling ka, nga may mga backslider nga way gid nakabalik, siguro hindi siya pinili. Amen? Amen ba? Amen ba? So praise God. Inay mo katapat, pinili ka sa Diyos. Hallelujah. Ingana ang Diyos. Amo na nga dito sa Revelation sa chapter 6. Sa gitangtang na ang ikalimang nga silyo, nakita dito ang mga kalag sa gipamatay na naghilak sila ug nagsyagit sa Dios. Ginoo, kanus-a pa ba nimo silutan ang mga tao nga nagpatay kanamo? Ingon ang Biblia, gipapahulay sila sa makadiyot o yatagan sila sa biste, sa puting lino nga biste, o giingnan sila sa Dios. Pahulay kamo sa makadiyot hangtod nga mahusto na ang inyong kadamuon. Amen. Hangtod nga mahusto na ang inyong kadamuon. So why is it nga nag-exist gihapon ang kalibutan? Nga may isla gihapon sa Kabak o may isla gihapon sa Bantayan. Nga may Pilipinas gihapon. Although grabe ang kalamidad nga naglambot sa kalibutan, why is it nga may kalibutan gihapon? Why? Tungod kay wala pa na kumpleto ang tanan nga numero sa tanan nga gipili sa Dios. Ma-close lang kini kon ang tanan kompleto na. Siling pa sa Dios, pahulay kamo sa makadiyot hangtod nga mahusto na ang inyong kadamon. God has a perfect and a final number to those sa iyang mga pinili. Kuha ninyo? Muna nga ang Ginoo
kay balo siya. Amo na nga diri sa isla, what we need, mga muyo ta sa mga tao nga gipili sa Dios since from the foundations of the world. Kay ini nga mga tao ni, yes, amo ni nga mga tao ang gipakamatyan sa Dios. Amo ni nga mga tao ang gitubos sa Dios. Kag amo ni nga mga tao ang ampingan sa Ginoo. Kag ini nga mga tao way lain, ikaw ni ang gisgutan sa Biblia. Pandawalan, just imagine, ang Luke chapter 22, in verse 31, pagkato sa verse 32, kung lang taon na ton ang life ni Peter, ang author sa aton teksto, lang taon na ton ang iya kabuhi. Sa Luke chapter 22, in verse 31, pagkato sa verse 32, lang taon na ton ang life niya. Basada. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglay sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo, ug inigbalik na nimo kanako, kinahanglan likunon mo ang imong mga kaigsunan. Amen. Baliko na ton pagbasa. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglay sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo, ug inigbalik na nimo kanako, kinahanglan likunon mo ang imong kaigsunan. Ang pinakatahom diri nga praises amo ni inang paghambal ni Christ, Simon, nagampo ako kanimo. Wow. There is a sovereign God who intercede for us. Amen. Siling pa sa Dios, Simon, nagampo ako kanimo. First, as being believers, kita tanan Kristohanon ta. Let us expect trial sa kabuhi. Why? Si Satanas gihatagan og pahanugot sa Dios sa pagsulay sa aton. This is talking about, baliko na kon, dimension ni sa aton pag-alagad. Level ni sa aton pag-alagad. Seasons ni sa aton pag-alagad. Karon, ang pag-alagad, ako nagtuo, dili tanan panahon, okay lang. Maabot yun ang panahon nga makatikang ka na at the seasons of testing. Kuha ninyo? Makatikang ka na sa seasons of trials. Kaya nga, gitugutan na si Satanas. Ano ang purpose ni Satanas aron sa pag-taste aton? According pa sa Luke 22, what is the highest goal of Satan? What is the highest missions of the enemy to taste para sa aton? Amen. Ano ang iya pinaka-highest na mission sa kabuhi sa Kristo? Agod nga madula ang imo kabuhi sa kingdom sa pagtuo. Amen. Meaning, isa lang, agod nga masiparar ka sa Dios. Kay kung madula ng imong pagtuo, now you're really separated from God. Ngangari ka mo, nga nagdaig ka mo ganiya. Bisan way ta kurinti, way ta power, nga nagpakpak ka mo, nga nagsayaw ka mo. Ayaw ko na inyo nig-ingna, ayaw ko ninyo ig-ingna, nga nagsayaw ka mo tungod kay inyo lang. No, nagsayaw ka mo, nagkanta ka mo, kaya nga may pagtuo ka mo sa Dios. Amen. Nga man nakasimba ka because you have faith in God. Amen? You have faith in God. Nagsimba ka mo, kang nagtuo ka mo sa Dios. Bisan way ka mo may nakita, may gipatihan ka mo nga Dios nga to sa langit. Kakamo ning reasons nga nung ari ka mo diri. But you know, brothers and sisters, ang Biblia nagambal, ang tanan nga nagtuo sa Dios. There is no such thing as exemption. Nga, kung lang taon na ton ang verse, first, it refers literally to Simon. But the second part, it refers as plural. Aton basahon pagbalik ang Luke chapter 22 verse 31 to 32. Lantaw na ang passage ng gihambal ni Kristo Jesus. Simon, Simon, pagbantay.
Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong Ang tanan. unang nga gigamit niya is Simon. It referred personally to Simon Peter. Meaning, it is singular. Amen. But the second is plural. Si Satanas gitugutan sa pagsulay, di nag-i-address ni Kristo Jesus. Sa di na niya gi-address sa tanana. Meaning, why accepted? There is no such thing as exemption. Matag-usa ka na to. Anak ka man, inahan ka man, amahan ka man, tanan ta, wa ay exempted sa trials kag testing nga gamiton sa kaaway. Amo na nga ekspektaro na ton kung Kristohanon ka, hindi gyud kalikayan nga may mga misunderstanding. Amen? Lingayin nyo tapat, amo ra po ning gamiton. Oh. Amo ra po ning gamiton. Primero, ang lantaw ni Musa iya, do kamaayo niya, do anghel siya. Di ba? Pero sa nagkadugay na, makasiling ka, domestiso man. Amen. To give us idea, there is no such thing as exemption. Amo na nga kita, siling pa ni Paul, our enemy is not against flesh and blood. Ang aton kaaway, dili batok sa unod kag sa dugo. Ang aton kaaway, batok sa mga gumagahom nining kalibutan. May ara lang, usa ka binuhat ang Dios, nga mao ang instrumento sang Dios sa pagsulay kanato. Why? Si Apostol Pedro manggod, iya gibuild ang iya kabuhi with pride and a boastful life nga sa tanan nilang apostoles siya man lang maikapanghambog. Amo gani nga gikilala niya ang iyang kaugalingon nga siya ang leader sa tanan nga apostoles. Kay nga man kung magtigom-tigom sila, kung may tuba pa, moingon si Pedro, kamo nakalakaw ka mo sa tubig? Wala, ako rang nakalakaw. Nga na. Moingon si Pedro, kamo mga mananagat man kamo, dugay na kamo panagat, pero kakuha ba kamo og isda nga ang ba may bulawan? Wala. Pero ako kausalang nakakuha dayon ko og bulawan sa baba sa isda. Iya na. Because he built his life, what a boastful kind of life. Amen? Sa panahon, tungod sa mga eksperyensya, sa mga milagro nga nakita ni Simon Pedro, iya nagibutang ang iyang kaugalingon as the highest position. Para sa iya, labaw na siya. Pero ang Ginoo dili magtugot. Gusto sa Dios that all of us is equal. Amen. All of us is equal. Sila na Ginoo, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan pag sulay sa inyong tanan. Amo na nga kita, ayaw gid pag-ingon sa imong kabuhi. Let's say for example lang, ang nahitabo karon kay Brad Maing, ayaw gid pag-ingon kay Brad Maing, may ara po ka. Because there is no such thing as exemption. Why exempted sa aton? Amen? Hindi kita makapanghambog. Hindi kita makapanghambog. Ang aton lang himuon, let us pray, pray and pray. Amen. Kung ito nang nasulti na kon, mati si Brad Maing, still he has what a ministry. Akong gingnan si Sister Bibiter, kung may panahon, gamiton gyapon ni sa Ginoo. Amen? Because you know, God, He knows how to use a weak people. Puros ta mga salawayon. Amo na nga kita, hindi ginaton pagtutukan ang aton nupod. Kaya amo na siyang instrumento nga gamiton po, aron tama maluya. Amen? Latob lang inyo tupad, dumaluya ka na sa naong pala. Sandig na rin. Pinasandig na. Sa naong palang maluya ka na. Sandig na niyo. Amen? That is the Word of God. Amo na nga ang Bible ng gambal. Just look to Jesus, which is the author and the finisher. Amen?
Amo ning state sa Bible. Ang word nga guard means is to keep. And one of them is what able to keep us from falling. Amen. And then the root word meaning and a primary word about sa word nga keep. Kita tanan mo ingon preservation. Wow. Amen. Preservation. Amo ng Dios. Ang word nga guarded mean is to keep. Ang root word sa keep means is preservation. Nga giampingan ka sa Dios. Gusto sa Dios nga i-preserve kaniya. Amen. Oh, si tatami na disgrasya nga nabuhi. May preservation pa ning Ginoo sa iya. Minyon pa. Amen. Dira pa lang nga area. Laparo na to naton huna-huna. Amo na mga kaigsunan. I encourage you. Ayaw ka mo paguna-huna sa kinawala. Amen. Kamo paguna-una sa inyong kinawala nga amo ning panon. Pasalamati ang Dios nga may divine preservation. And that is what the word guarded. The root word means is preservation. Wow. Although gatigulang ang aton lawas, pero still ang aton memory gi-preserve sa Dios. Amen. Nga bisan sa gihapon makaambak lang gihapon si Hilaria. Sipin tayo dire. Sipin tayo. Kay ko na lalaki ni si Hilaria umbak man ni. That is divine preservation. Amen. Wow. Daghan ang mga hitabo sa kabuhi na to. Oh, just imagine lang. Ang nadisgrasyahan ni Tatami. Pagawas na ako sa kabis. Nagsunod po ko sa nagmotor nga naghagyog lang. Pag abot dito sa iya po na disgrasyahan, may nagbalintong pod nga motor. Kaduwa gyud magligid-ligid. Ang gilikayan ang kanding. May territorial spirit yun nga lugar. May dumanan po sila sa Bradlito kasi nunong diya. Why is it? Dagan sa mga nadisgrasya nga nadayunan. Di ba? Pero nga nabuhi because may preservation. Ato na disgrasyahan ni Tatami, grabe bali ang bukog. Pero kita, we are special in the eyes of God. Nga, you are a chosen people. Like say, si Bradinho, bisan nag-testimony kayo na, nag-sandwich. Pero nga buhig yapon, kaya nga, gi-preserve yapon siya. May mission pa ang Ginoo. Amen? And that is what the word guard. Amen? Ano mo lang, shadow kalawom ang termino nga preservation. Amo na nga kamo, ay kamo kaluya. Ay kamo kaluya sa kinawala ninyo. Ay kamo kaluya sa something nga maglambot sa inyo, mga trial sa kaboy. Kaya nga, ang naglambot dire sa kang Peter, baliko na ko na. Although may trials, although naglambot siya ang testing, pero lantob lang, ipabahian bala sa Dios? Gipabayan bala sa Dios? Wala. Sila nga Ginoo siya, magampo ako sa imo, Pedro. Meaning, ang destiny gyud ni Peter nga makabalik gyud siya. Inigbalik ko niya animo, liguna ang akong katawhan. Amuning ministry, meaning, at the time sa unabi, may gihimo ka nga na nakapaluya sa iba, nakapaluya sa imo, na backslide ka. Pagbalik nimo, anong hambal ni Christ kang Peter? Inigbalik nimo, liguna nga akong katawhan. Amo ni ang misyon. Kung na-backslide ka sa una, pagbalik nimo ang imo mission kamo. Na-backslide ko sa una, anong hinungdan? Meaning, right now, mangin-exhibit ka na. That is what your mission. Sila pa ni Christ, inigbalik nimo, liguna ang akong katawhan. Ingana.
May plano ang Dios sa imo. Waay naundang ang iyang plano. Amo ganin ang reasons gi preserve ka sa Ginoo karon sa paghimo nimo binuang kung napatay ka. Oh, kung natumba ka dayon. Kung si tatami pag-aksidente napatay dayon. So, dira na to makita. Why is it that there is what a divine preservation? Kaya nga, may mission ang Ginoo para sa imo. May ipahimo pa ang Dios sa imo. Ano man ang naglambot sa imo, kaagi ka man mga circumstansya or something, nakaagi ka mga dili maayo sa imo kaboy. Pero pagbalik nimo, liguna ang mga tao nga ara sa palibot nimo. Amen. Let's say, for example lang, nagmasakit ko tungod kay ang akon atay naapektuhan tungod sa sige na kon inom. Giyatagan po ko chance sa Dios. Magtestimony ko kang masiling kamo ay kamo pag inom lang tawa ko nga nagsige inom. Di ba? Oh, nagsige abi ko tabako karon na imo makita. Amo na ni natabo sa ako na impaysim ako. Pagbalik na ko ning nungos kamo mga nanabako diya lang tawa ko ninyo. Di ba? Meaning mangingod exhibit ka na. Amo ning hambal diri ni Christ sa kang bitter. Imo na ni tudluan kag tambagan ni mga bisyuso. Subong sina. Oh, let's say for example lang sa imo kabuhi, di ba? Naluwas ka sa grabe nga kamatayon, pagbalik nimo sila sige na po ning mga kaigsunan. Amo ning purpose sa Dios. Maayo ka man lawas kag dili maayo, still galamiton ka sa Ginoo. Because God has already disdain matag usa sa ato. Ang word nga gift, it is what we call as divine preservations. Amen. Even sa aton mga kaigsunan, kung lang tao na ton, ini mga kaigsunan na ton nga gipanguha sa Dios. Lang tao na ton ang Isaiah chapter 57 in verse 1 to 2. Because ang word nga preservations kung lang tao na to na, may lawom siya nga kahulugan. Ang Isaiah chapter 57, verses 1 to 2. Ang tawa ninyo. Walay magtagad ko ng matarong maunay mamatay. Walay makasabot kung kuwao na ang taong Diyos nun. Kuwao na mga matarong aron mahidikay sa katalagman. Wow. Grabe nga preservation. Let's say for example lang, ari man si Bibi kag si Pingping. Pagkamatay ni Judel, daghan ang may natingala. Pero para sa ako, that is part to sa preservation. Alang tawa mga barkada ni Judel karon di naman. Oh, di naman yung mga barkada, mga master na siya Shabu. Mga mayo na manuyupay. Karon, ang Ginoo, he knows everything. May mga masakit nga pangitabo para sa aton, pero that is part sa preservation. Kay balo ang Ginoo in advance mo. Karon, kung hindi mag-intervener ang Ginoo, nakita naman sa Dios ang dangatan. Kung maglunang ka man lang sa pagpakasala, kag among hinungdan nga maimpirno ka. Amen? Among hinungdan nga maimpirno ka. Ang Ginoo ya kahibalo siya, masiling Ginoo mas may pangakuhaw ka na kung kay nga part na sa preservation. Amen? So kinanglan laparo na to ng aton hunahuna. Because God, He is a God of providence. He knows ang foreknowledge niya. Kay balo siya unsay may tabo sa unahan. So miya, lantawan ninyo mga barkada karon ni Judel. Di naman ang iban. Amen? Although buhi sila, pero anong kabuhi nila? Amen? Kag amo na ang aton bagay pasalamatan. Kita may mga igsuontan nga gipanguha sa Dios. That is part ni sa preservation. Amen? Kay nga man, huwag ta kahibalo. Sunod tuig, karon mulambot na si Antichrist. Ikuha na sila sa Dios, libre sila sa gitawag tribulation. Why tribulation? That is part sa preservation. Diba? So, mga kaigsunan, praise God. That is the word God. Shadow katahom sa Dios nga atong gialagaran. Himuon niya ang tanan para sa aton. Amo na nga may mga may tabo sa kabuhi na tundo, kasakit, do kapait, but you know, God already preserved. Amen. Pakpakan na ito ng Ginoo. Amo na nga para sa akon,
nga gisubong sina si Brad Maing because that is under by his divine preservation. Kay baliko na kun silingan sa Bible, ang bayad sa sala kamatayon, karon paghimo nimo sala kung namatay ka dayon. So meaning, giagi sa subong sina sa Dios, gi-preserve siya kay nga agod nga ang iyang kabuhi makapanumbalik sa Ginoo. Amen. Kay sa mamatay ka sa kalit lang. Pag matani mo, impyerno na. Abi ganit nimo kon nasunog lang. Pero impyerno. That is divine preservation. Amen. Ang Dios naton hinos aton kabuhi. Amo na nga ang aton pinakadako nga utang nga kabalaslan sa Dios ang pag-preserve niya sa kabuhi nato. Why? Ang Dios nato na sa Psalms 121 in verse 7 pakadto sa verse 8 lantaw naton ang giambal diri sa Ginoo. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka o bisag unsay imong buhaton, gikan karon ug gantod sa kanturan. Pakan na to ng Ginoo. Wow. Hangtod sa kahangturan, diin taman ang iya pagbantay. Meaning, there is no such thing as expiration. Hangtod sa kahangturan. From this time forth till forevermore. Ing ana ka pag-amping sa Dios aton kabuhi. So pasalamatan nato na Dios. Why? Because my Dios nga nag-preserve sa aton. Amo na nga kita dili ni tungod sa mga masiling naton, pagkaon naton, nga gikaon nga maayong imulawas, nagvitamins ka, amo ning imulawas. No, my Dios nga nag-preserve sa imong kabuhi. Amo na magunsa man lang mo makita sa imong kabuhi kon ang imo nga gitawag, ang imo sakyanan mahalon, limusin, pero ang nagsakay daw hangir na. Nga na. Oo. Pag panaog daw hangir na nagsakay. May na lang nga naglakat ka kay dako ka pa, di ba? Nga na. Matumba lang. Nga na. Di ba? Magano man lang kon ang imo ginaluwadan, bulawan. Pero kung ang luwa nimo dugo, useless. Di ba? Amo na nga, grabing preservation sa Ginoo. Amen? Pakpakan na ito ng Ginoo. Magabarog ka tanan diya sa ilan. Si Hope, ilang taon na ito, ang iyagyambal. Ang Hope sa chapter 2, verses 1 to 6. Sugdo na ito sa verse 1, chapter 1, verse 10 to 12. Grabe ang Ginoo din. Dire yun natin makita that there is a God who stand as guardianship sa kabuhi na to. May Diyos yun nga nag-aamping. Ilang taon na to ng verse 10 pakadto sa 12 sa chapter 1 sa Hope. Ipanalipdan mo siya og ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Ipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siya daghan kay kaptangan diha sa iyang kayutaan. Apan, kuha ka niya ang tanan niyang kaptangan o tanawon tagdilit ka ba niya balikason. Gingnan sa Ginoo sa tanan. Tugutan ko ikaw pagbuhat, kutob sa imong mahimo, ngadto sa tanan nga naa kaniya, apan ayaw lamang siya hilabti. Grabing Ginoo. Amen. Siling ang Ginoo Satanas asa kagikan, siling Satanas nagsuroy-suroy ibuk kalibutan. Yun ang Ginoo, kamatikot ka ba sa akong alagad nga si Hope? Walay sama kabuutan niya. Nagmasinimbahon siya kana. Di ba? Nagmasinimbahon siya kana. Siling dayon si Satanas. Musimba kaha si Hope si imo kung wala pa siya giapas. Kamaog yun ang yawa. Siling dayon ang yawa. Kuha ang tanan saya. Di ba? Ilang taon ta kung di ka niya balikas. Dito sa English, ingon ang yawa. Kuha ang covering niya.
Kay siling pa sa yawa dito, gipanalipdan mo siya sa tanan niyang buhaton. Ang iya mga kahayupan, ang iya kabuhi, meaning may covering. Siling dahil ng yawa, kuha ang tanan. Ngayon mo gipanalipod sa iya. Ilang taon na ton, kundi ka ba niya balikaso? Siling dahil ng yawa, siling dahil ng Ginoo, kuha. Pero ayaw paghilabti ang kabuhi. Because God, He is the keeper of your life. Siya ang Diyos nga nagaamping sa kabuhi na to. Amen? Grabe ang challenge ng Ginoo. Ayaw paghilabti ang kabuhi. So mga kaigsunan, we are chosen people of God. Siling pa sa Isaiah, no weapon that forms that against of us. Wala pa hinagiban nga napurma aron sa pagpatay ka nato. Ang Dios amo ang may katungod kag may gahom nga siya ang Dios nga nagaamping sa kabuhi nato. Kadayon, gihimo kini ni Satanas, but still si Job nagpabilin nga matinud-anon sa Ginoo. Nga ang iya commitment sa Dios wala nagadepende sa kabtangan niya. Ang iya pagkamasimbahon way nagadepende sa iyang kabuganaan. Ang Biblia nagambal nangamatay na ang iyang mga anak, ipanguha ang iyang mga kahayupan, pero ang verse 20 kag 21 still nagsimba si Job kag nagsiling, ikaw ang naghatag, ikaw sabang mubawi, dalaygon ang ngalan sa Dios. Kag nagsimba si Job sa Ginoo. Kadayon, ang yawa wala nagmadaugon sa kabuhi ni Job. Ang challenge diri still ang daog ang Dios. Amen. Ang challenge diri ang nagdaog yapon ang Dios. Makasiling ka, paano man nimo masiling nga nagdaog kay nga why na siyo kabtangan nangamatay nang tanan nga daog yapon siya. Why? Nga iya na maintain ang iya spirituality. Still ang iya commitment sa pagsimba why natangtang sa iya. Amen ba? Hangtod naglambot dayon ang kapitulo 2 as a second challenge and encounter sa Dios kag sayaw. Amo ning gambal dayon sa chapter 2 in verse 1 pakato sa verse 6. Anong gihambal diri? Usa ni anak adlaw sa diha nga mga langitong binuhat, miadto na usab sa Ginoo, miadto usab si Satanas. Ang Ginoo mingon kay Satanas, diin ka man gikan. Mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. Ug ang Ginoo mingon kay Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugon nga si Job? Sa tibuok kalibutan, walay sama kaniya kamatarong, ug wala gayoy kasaway kaniya. Nagsimba siya kanako ug naglikay sa dautan. Gihangyong ako nga tugutan ka sa pagpaantos kaniya, sa wala lamay kapasikaran, apan nagmasinugtanon gihapon si Job. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo. Panit sa panit, walay diniyatag sa tao aron pagluwas siyang kinabuhi. Apan pahamtangig sakit ang iyang lawas ug balikason kagayud niya. Og ang Ginoo mingon kay Satanas, itugyan ko siya kanimo apan ayaw lamang siya patya. Grabing Ginoo. For the second time around, siling na ang yawa. Butangi siya sakit. Tanaw na to, di ka ba niya balikas? Diri na to makita, God is in control. Sa sitwasyon na to, sa kabuhi na to, sa panimalay na to, there is a God who controls everything. Siling dayon ng Diyos, itugyan ko sa imo, pero hindi siya pagpatya. Why? Because the God whom we serve is the keeper of life. Amen. Amo na nga tuog yun ko, bisan may gibatyag ka sa lawas, kung hindi pa moingon ang Dios nga hindi ka mapatay, di ka gyud mapatay. Amen. Bahala kung anuman ang imong gibatyag, kung musiling ang Ginoo nga di ka pa mamatay, kay gamiton ka, still ang iya divine preservation ara sa imo. Amen. Ngaman, gamiton ka pa sa Dios. Pakpakan na to. Mag-ampok. Lord, nagapasalamat kami sa mga mensahe ni mo, Diyos. Thank you so much, Lord, nga nakapadasig sa amon. Katag sa amon, o Diyos, o enlightenment.
nagahatag sa amon o Dios o hallelujah shadow katakom na pagtudlo ginugat. Madamo nga salamat sa mga pulong nimo. Kagabay pa nga padayon ikaw Dios nga magaministeryo sa amin. Lord, before kami magapartik sa Holy Eucharist, salamat sa mga pulong nimo nga imo gihatag sa amon ginugat. Gidayeg na mo ikaw nagipasalamatan. Hallelujah. Dalayaw na ikaw Diyos. Akong ipangabay si King at si Romeo pag-church sa ato. Holy Eucharist. Pabilin tas pagbarok at dayon. Mamalandong tasya sa Ginoo. Sabi niyo lang, ang Romans 3:23. All have seen and fall short of the glory of God. Ang atong gihatagan ako na emphasize ang word ng holy. Ang word na short. And then, muna nga kita tungod kay we are considered shorted by His glory and falling. Hindi natin malambot kag masabtan ang iyang Diyos. Maria sa sistema diri sa atong stage kung ang taon na ito. Sabi natin, si Brother Tupi, tungtong ganyan patong sa babaw. Ato na lang imagine nun na si Tupi is what considered as God. Ang iyang trono ato sa langit. While kita nga tao ari sa iyo. Hindi ginaton malambot ang Dios tungod kay una ang mga barriers makasasala ta kag ang Dios naton is balaan. Hindi pwede nga magupod ang makasasala kag ang balaan. Hindi ma-reach out sa makasasala ang Dios tungod kay balaan siya nga Dios. Kay ang gipangita sang Dios ang mga balaan man nga magutang. Meaning, bisan may reliyon pa ang tao, bisan buutan pa ang tao, bisan kwartahan pa ang tao, hindi niya ma-reach out ang Diyos tungod kay ang Ginoo adto siya sa taas uyamot. Kag ang tao, they are what talking about as falling short. Hindi niya ma-reach out ang Diyos. Hindi niya malambot ang Ginoo. Hindi niya maabot ang Diyos nga balaan. Walay tao nga makasaka, it is because we are falling and fall short. Anong gihimo sa Ginoo? Instead kita ang usaka, anong gihimo niya? Siya ang nanaog. Amen ba? Panaog. Amo ni gihimo sang Dios. Amen. Siya ang nanaog para sa aton. Agod kita madawat naton ang kabuhi nga walay katapusan paagi kang Kristo Jesus nga iyang gipadala ang bugtong anak sa Dios aron nga ang aton pagdawat sa iya makaambit kita sa himaya nga walay katapusan. Amo na nga nalambot na to ng kaluwasan tungod kay may nanaog. Diyos na naog. Ako nagto hangtod karon way ka panaluwas. Hangtod karon ang imo destiny impierno gyapon. Pero salamat sa Dios tungod kay may Dios nga nanaog. He came from heaven down to earth. Ang iyang mission kag tumong nanaog siya para sa imo, para sa akon, para sa siya aron kita madala niya balik sa langit. Kita mismo kung kita lang ikaduwa nga trot hindi ka makapalangit kung ikaw lang. Nakuha ninyo? Hindi gani ka kasaka dito. Hindi ka kapalangit kung ikaw lang.
nga makapalangit ka na kay nga may nanaog ka ang nanaog amo pud ni ang nagdala sa langit. Nga nakapalangit ang aton mga igsoon nga nangamatay tungod kay may nanaog na. Kag ining nanaog, siya lang ang may access sa langit kay siya man nagtagiya sa langit. Kuha ninyo? Ang iya pagkanaog dire, madala ka niya palangit kay nga siya man ang tagiya sa langit. Amo na nga kita, hindi na imposibleng hindi ka malangit kay nga ang tag-iya sa langit amo man ang nanaog sa yuta. Ang isin sa communion amo ang paghandom kag pagpasalamat sa Dios sa kamatayon niya. Muna nga ang word nga communion, Eucharist, halin sa word nga gratitude. Meaning, ang pagpasalamat amo ang una nga pulong nga nagwa kay Kristo Jesus. Kag mao po ni ang himuon naton karon. Amen. Yes, we are now in the month of February. May problema ka man, ano man ang aras mo kasing-kasing, but still, ang Diyos nagpadayon sa pag-imbitar sa imo. Malangga ka sa Diyos. Hallelujah. Lord, kamalambing kami, ang balaan nga panihapon, Ikaw, Diyos, hallelujah, na mag-benedisyon sini. Ikaw, Diyos, magapanalangin sini. Mag-aambin kami, kabanan sa kalipay, kag sa grasya, kag kaluoy nimo, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Ang una nga mukuha, diri nga side sa akon nga left, dayon ikaduha ini, ikatatlo ini, kadayon ikaupat. Magakanta ta dayon, mukuha una sa kilid na rin. Pagampo kita palaya sa buhay Diyos, pagbayaw sa kupa kag sapat nga mao ang lawas kang dugo ni Kristo Jesus, ang atong pagpasalamat nga sa gihapon kumpleto ang atong pamilya. Hallelujah. Sa gihapon yatagan ka sa Dios og may nga lawas sa preservation sa imo nga kalag kag espiritu, kaglabaw sa tanan sa gihapon gi-preserve sa Dios ang imo maayo nga memorya. Ato ni bayaw pod ang pagpasalamat diha sa buhay ng Dios. Lord, nagapasalamat sa imo sa Senyor Dios. At yung punta
panihapon. Ikaw ang Diyos. Isis na pinagkakayan ng tao. Ikaw ang Diyos na among pasalamat. Salamat Ginoong Diyos sa Hindi iyo. masaysay. Itagaan ako ng pagtugod. Minas. Pagkapin. Sa katapusang panihapon. Kay O Diyos, pag-servar sa Salamat kay Ginoo. hatag sa Pagpatuan. hatag Salamat sa sa ako. Luyang Pinsog. Pagkapin. Mayong na memorya. Panihapon. Lugalaan. Salamat sa gihapon. Kalaibon ka na Diyos. Kaabot kami sa bulan sa February. Maayo ikaw, Diyos. Damo ka salamat sa iyo. Salamat sa panatala. Salamat sa iyo. Kalaibon ikaw. Salamat sa iyo. Ang Korinto nagaingon, bisan daghan nga parte sa lawas, apan may usa lang kalawas. O kitang tanan, bisan daghan ang nagkalinlain nga tinapay, pero may usa lang ka tinapay. O kining tanan, pagpakig-ambit sa usa lamang ka Dios nga aton gialagadan. Busa, ang aton karong gigunitan, usa kini kasagrado nga butang kag tulumanon nga gibili ni Kristo Hesus sa iyang simbahan. Busa ang imo gihimo karon usa kini kapaghatag og dako nga tagpatlupangon pag-response nga ang imo pag-ambit sa balaan nga panihapon imo gipakita sa Dios ang imo laom nga pagigugma sa iya. Ang Dios amo nahigugma kanato una, pero ini nga gugma yes, manginwalay bili kung ang imo kabuhi wala nimo ihatag sa Dios. Pero sa sini nga gitawag kautuhon ang gipakita naton balos kini sa gugma nga gipakita sa aton sa Dios. Kag ako nagato ang pagkaon kag pag-inom sini ang Dios mismo may promisa kanatong tanan. Sinugdanan kini sa mga panalangin nga gisulti niya bisan pa man sa iyang mga pulo. Pag-andam kini alang sa dako nga tigom didto niya sa gingarian sa Dios sa walay katapusan. Busa magambit kita sini sa dako nga pagpasidungog kag pagpasalamat nga kitang tanan gihiusa sa Dios aron sa pagsimba kag pagdayi diha sa Ginoo. Amen. Kag dayon sa dili pa kita magaambit sa sining balaan nga panihapon, kilalahon naton nga kita mismo gikaluy-an lamang sa Diyos. Hallelujah. Ibayaw na to ng pan. Kag mag-ampo kita sa sini nga pan, nga gabay pa sa pagkaon naton sini, makahatag kini, hallelujah, dugang tabakot, dugang kalagsik, kainiton sa pag-alaga, kaglabaw sa tanan, handumon naton kanunay ang presensya ni Kristo Jesus. Magadungan kita tanan sa pagpasalamat sa Ginoo. Hallelujah. Yes. Pagkaon ka ron. Ang Dugang pagko, pinagin ni Mampal, niya pa sa mga kamot. Kadugang pinipibutol na kung kalagod. Salamat ko yung salamat ko yung makaabot ni kita sa butol. Salamat ka ang Diyos. much fresh sa ngalan. Magataon kitang tanan. Ibayaw na to ng kupa kag sa makausap pa kitang tanan magapasalamat sa Dios. Magadungan ta tanan sa pagpasalamat niya sa Ginoo. Sino kaniya sa mga kamot, simbolo sa inyong buko, sino mga naghugas sa among mga kasalanan din, among mga kalapasan, among gila, sa pinyagin sa imong dugo, nalimpyo, nadawat na mo, pinapurin sa inyo. Pinabuhing gawas nun, Ginoo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salaikon ka nga Diyos.
Lord, magainom kami sa sini nga kupa aron sa pagpakita, O Lord, nga kami Ginoo imo na gitubos, O Dios. Kami Ginoo, haleluya. Yatagan nimo sa buhi nga paglaom. Yatagan nimo kami Ginoo Dios, bag-o nga kinabuhi sa amon Ginoo paghiusa diya kanimo. Dusa mag-ambit kami sini sa pagkilala nga kami membro na sa pamilya sa Dios. Salamat sa imo kayo sa ngalan ni Jesus. Magainom kitang tanan. O sa makausap pa kitang tanan, magpasalamat sa Diyos. Magadungan at tanan sa pagpasalamat. Salamat Ginoo. Sa kami, subahan, kaya mo ikatambong. Sa panihapon, kaya mong pibilin, anak ka na. Salamat kay Ginoo Diyos. Nako sa tanan, salamat yung mga pulong. Ano na inagsuto. Ang gila, kinitanan, gikan kanino Ginoo. Kani ang pangita. Kung mong gugma. Legon ka. Ato ni uli ang kupa pud sa pagpasalamat sa Ginoo.